Bing hangin ngayon, naglalaglaga na yung mga yung mga dahon, no? Ang dami, oh. Grabe doon, ang dami. Tingnan niyo 'yun, oh. Grabing dami ng sobrang lakas ng hangin, 'yan, oh. Nakita niyo yung puno na 'yan? Mahuhulog lahat yung damo na niyan, yung dahon niyan. Diyan sa lapag nila, oh. Ayan, grabe. Good morning mga kamama. Happy Saturday po. Today ay mag-clean up po tayo ng ating garden. Bali, inalis na ng ating kapapa ito na nakatambak. Itatapon na lang natin doon sa tapunan. And then after makatapon tayo, pupunta tayo ngayon doon sa aming pa-part-time man. Mag-clean up din tayo ng mga tuyong dahon. So kasi nung isang araw sobrang hangin, nahulog na lahat yung mga dahon na tuyo. So ililinis na natin ngayon. At snowing time na mga kamama. So kailangan nating maalis yung mga dahong tuyo bago dumating yung snow para hindi siya mabasa. So bali yun po ay 6 na buwan naming nililinis tuwing summer. So ngayon tapos na ngayong November. Every taon-taon po. So ayan si kapapa natin ay mahanap na siya ng mga niya, kagamitan. Asan yung blower nating malaki? Nandoon nakatambak pala. So kukunin natin. Gagamit tayo ngayon ng blower at kalaykay. At syempre gagamit din tayo ng trailer ang gagamitin natin pa. Trailer para malaki yung imbaka ng mga tuyong dahon. Para dalawang hakot lang siguro pwede na. Then itatapon natin doon sa tapunan. So yan, ikakabit natin ito. And then ito, itatago na rin natin. Tapos na yung ating cutting grass din ngayong taon. Iyon, itatago natin doon. Dahil yan yung bahay niya. Ito naman yung bahay na to, yung mga kung ano-ano lang naabubot ni Kapapa. Yan, yung mga gawa ni Kapapa na yan. Si Kapapa ang gumagawa ng mga yan. Yan, mga ginagawa niya. Yan, si Kapapa din yung gumawa niyan. Yun yung tira ni bumblebee namin pang cut grass. Yan. Ginawa niya rin yan. Anong tinimpla mo? Tinitimpla pa ba yan? Mix oil. Mix gas. Minimix yung oil tsaka gas. Okay. Chinso din. 2-stroke blower, 2-stroke motor. Yan 2-stroke motor, 2-stroke oil. Mga kamama, bago tayo mag-clean up ng ating extra na trabaho, ihatid muna natin si Ka-Bebe. Ilagay natin yung kanyang mga gitar sa SUV. So ayan ako si Kapapa. Ayaw magpatulong Tinutulak mag-isa. Minuksan ko lang dito. So yan ang Kapapa natin. Ay! Nag-get ready na siya sa aming mga dadalhing armas. Ito. Yan, kalaykay. Kahit wala ng dustpan, Papa, last year hindi naman tayo gumamit ng dustpan. Naano lang ng kalaykay, pwede na. Di ba pa? Kakalaykay lang sa dyan sa tolda natin. Maglagay muna ang Kapapa ng kasi ito gagamitin namin panghila. Last year ang ginamit natin yung SUV, di ba? So, ngayon ito naman yung gagamitin natin. Kinakabit lang pala yun ng ganun, kamama. Pwede palang alisin kasi nakausli. Kinakabit lang pala yun. Pakadali lang pala. Yun nga lang siguro. Ito yung pinakabit ni Papa para may panghila. Itong isang to. Tapos ito pwede mong i-remove.
So yun, ililipat ng kapapa natin. Kasi nga, gawa nitong ating trailer na to. Nakita nyo mga kamama, napakadaming damo. Dito sa Canada, tuwing yan nga, yung taglagas, makikita mo yung mga damo talaga. Napakadami. Tingnan mo yung kapitbahay natin. Hindi pa nahuhulog yung kanyang damo, napakadami pa oh. Tingnan nyo sa lapag oh, napakadami tambak ang damo. Ito pang isang puno niya, ang tagal pang matuyo. Ito ang pinakahuling maninilaw sa kanyang puno. Pero itong isang ito, maagang nanilaw. Yan. So yan, hihilahin na. So yun, nahila na natin. Dito ka sumakay anak sa harap. You're welcome anak. Ihatid muna natin si Kabebe sa sa gitar niya. Bago tayo mag-start sa ating trabaho. Let's go, hatid na natin si Kabebe. Oh, naka-jacket ka naman ah. Heater ba yun o? Heater yan na lang. Naka-heater na tayo. So, ihahatid muna natin sa niya. Sa guitar lesson. Bago tayo mag-clean up ng mga damo o ng mga dahong tuyo. Doon sa ating part-time. So, ayan, nakita nyo yung mga wala nang dahon. Diba? Kunting-kunti na lang yung mga dahon kasi nung isang araw mga kamama ay sobrang lakas ng hangin. Kaya yung mga dahon ay nangalaglag na. Diba? Pero yung malalaki nahulog na. Yan. Mga kamama, bali yan yung ating lilinisin mamaya. Diyan sa church na yan. May natitira pa doon sa pinakabahay oh. Hindi naman pala masyadong madami. Doon lang sa pinakaharap ng puno. So ayan, si Kabebe natin ay punta na sa kanyang Laki yung mga papel. Yeah. Pick. Diretso na kami anak sa paglilinis. Susunduin na lang kita anak ha. Okay. Okay. Love you, bye. Love you too. Bye. So ayan ang Kabebe natin ay nahihatid na natin. Alis na ulit tayo. So ayan si Kapapa nag-i-start na po ng trabaho. Ipakita ko sa inyo yung lilinisin natin. Yan o. Kunti lang naman. Kunti lang. So ayan. Kunti lang. Pagkatapos niyang mag-blower magdadakot naman tayo. Mga kamama. Yan. Ayan oh. Hindi masyadong madami. Pero pag naipon yan, marami din kasi maliliit pala, oh. Yun oh. Saka doon sa puno, hindi pa naaalis yung ibang puno diyan. Yung dalawang puno. And then tsaka doon kasi nako, ang dami pa palang hindi nahuhulog doon, nakita nyo? Doon sa tabi ng sementeryo. Ayan oh. Ang dami pa, matatagalan pa yan ah. Kailangan mahulog yan.
Ayan, nailatag na natin, oh. Hello mga kababa. Hello. Yeah. Ang dami rin pala mga kamama. Pag naipon, grabe. Tambak din pala. Mukha lang kaninang konti kasi hiwa-hiwalay. Pero pag naipon mo na't na blower, nakalaykay, doon na lalabas ang dami. So yan. Hello mga kamama. So ayan, marami na tayong naipon pero wala pa tayo sa kalahati ng nakiklean up natin. Isasalin na uli natin ito sa truck. Sa trailer pala, sorry. So yan. Ang dami pala, mukha palang kukunti talaga kanina. Nakita nyo naman tambak. Pag napagsama-sama, napakadami.
Nagulat ako, kala ko 11:30 na, susundin natin si Kabebe doon sa guitar lesson. Yung 11:30 nga pala ang labas, akala ko 11:08 na. Late na, ang alam ko late na ng 8 minutes. Nagkamali ako, 11:30 pa lang out niya. Mamaya na lang sa pagtatapon. Isa pa? Isang paalam pa? Awasan na. Awasan na. Sabi ni Kapapa isang halang pa daw kasi pagtataobin namin yung dalawang tolda para pag i-drive ni Kapapa hindi siya magliliparan kasi mahangin. Ay, napakalawak pa pero malapit-lapit na sa katotohanan. Andun pa yun oh. Doon pa sa bahay na yan. Hanggang doon sa dulo. Tapos meron pa tayo doon sa kabila. Yun, doon pa sa puno doon. Meron pa sa harap. Sunduin na uli natin si Kabebe kasi out na niya. Balikan na lang natin si Kapapa. So ayun mga kamama, nahatid na natin si Kabebe sa bahay. Magtatapon na tayo ng ating mga inipon. Tapon na natin sa tapunan sa dam site. Inom ka muna Papa ng water. Mga kamama, side na yung mga dahon ng puno. Tingnan nyo, ang cute tingnan. Wala na pong mga dahon niya. Nahulog na lahat. So, diyan po ang tapunan ng mga sari-sari basta siya. Mga dahon, mga punong pinuputol, yan, dyan natin itatapon. Ito yung tapunan. Doon naman yung mga bato-bato. So, ayan, nandito na tayo sa tapunan. Tambak-tambak. Doon sa pinakadulo, doon yung mga bato-bato kung may tatapong kang mga inano sa bahay mo. Ayan o. So. So ito, nakatapon na tayo. Ilalagay na naman natin yung ating tolda. At tayo ay maglalagay na ulit tayo ng tolda para sa susunod. Mga kamama, napakaganda ng punong na to. Tignan yung may bunga. Hindi ko lang alam kung anong klaseng ba yan. Ang ganda ng kulay oh, grabe. Di ba? Ang ganda ng kulay ng puno. Sobra oh. Di ba? Wow. Huwag mong baliin yung ating rek. Nabali na nga yung nakaraan eh. Tulungan natin ang paa para hindi masyadong ma-force yung rake natin. Baka maputol na naman. Mga kamama, kahit pagod, masaya pa rin tayo. Kahit pagod, masaya pa rin at ngiti pa rin tayo. Kasi syempre, pag pagod ka, ibig sabihin, di may kita ka.
Eh, umupo ka lang doon sa bahay, wala kang kita. Eh, dito, magkalaykay ka, may pera ka na. Di ba? Ganito ang buhay sa Canada. Yan, buhay sa Canada, masipag ka, may pera ka. So, yan si Kapapa. May pera na yan pagkatapos niyang magkalaykay ng mga dahon. Yahoo! Yan ang buhay sa Canada, masipag ka lang. Hindi ka naman magugutom. So ayan, last na po yan. Kukunin na lang natin yung mga natin sa bahay kasi hindi namin nakuha kanina. So last na po natin to at itatapon na lang. Nakita nyo yung paligid, malinis na oh. Diba malinis na. Malinis na, diba? Ang ganda-ganda. See, ang linis-linis na. So yan, ang linis-linis na. Aha. Meron man po mga tira-tira, eh hindi na po natin talaga yung mape-perfect dahil meron pa po namang mga hindi na uubos na mga dahon-dahon eh. At least wala na yung mga tambak katulad yan. Grabe! So itatapon na uli natin ito. And then after maitapon, kukunin natin yung mga yung mga binunot ni Kapapa natin sa garden doon sa bahay at itatapon din natin. Salamat naman, natapos na rin kami. Ayan. Let's go. Magtapon na ulit tayo. Babalikan na lang natin yung mga mga dahon ng kamatis ko. Hindi kasya. Hindi kasya sa isang bali tatlong tayo hakot. So yan, nakalagay grass only. Okay. Ito po yung pangalawa natin. So ayan, naitambak na natin. Grass only. Tapos doon sa side na yan, mga branches naman ng mga puno. Yan, nakita nyo yung mga mga branch lang ng mga puno. Yan. Doon sa isa yung grass only, doon mga bato. Tingnan natin dito kung nakasulat. So yan no garbage. Nakita nyo, no garbage. Ayan. Ayan. Okay. Dito sa Canada mga kamama, disiplinado ng mga tao talaga. Talagang yung may kanya-kanya talagang paglalagyan. Segregation ba? Nakasegregate yung mga dapat itapon kung sad. Dahon-dahon lang. Mga branches lang sa bato-bato magkakabukod. Tapos ang bahala na yung taon dyan na mag-aano kung anong gagawin sa mga yan. Taon na ang bahala dyan. So ayun, nakapagtapon na naman tayo. Bali kulang-kulang 3 oras tayo nagtrabaho. So yun, meron pa tayo itatapon kaya maximum 3 hours po ang tinrabaho natin ngayon sa pagki-clean up po ng nung simbahan. So ayan, lagas na ang mga dahon ng mga puno natin. So ayan, ngayon lang natin kukunin to kasi kanina hindi natin nailagay. Naku, itatapon na ni Kapapa yung aking na yun ah. Ala, may bunga pa pala dito ng kaya to? Oh, ano kaya to? Hindi ko alam kung anong klase to, kung anong bunga to. Oh, yung kamote. Kasi nga may kamote nga pala tong itinanim ko dyan. Bumunga yung kamote ko. Try natin kung anong yan. Next time magtatanim ako ng kamote oh. Kasi nabuhay naman dun sapat na mahaba, maliit oh. Try natin next year. Pwede na yan. Anuhin na lang natin. So ito na. Dito naman tayo sa bahay mga kamama. Yung ating mga kamatis. Uhuhu. Wow. Lakas si Kapapa.
So, last tapo na natin to mga kamama. Ay, salamat. Natapos natin yung mga malalaking trabaho. So mga kamama, ito po yung last nating tapon. Si Kapapa na lang daw ang maghihila. So yan. Ipakita ko sa inyo yung grass only. Diyan sa malaking bundok na yan. Dito naman sa isang mga yan, yung mga sanga-sanga naman ng mga kahoy. Yan, nakita nyo? Puro mga sanga, di ba? Only, di ba? Yan. At nakita nyo naman doon sa dulo na yon, yan ay yung mga bato-bato, mga cement. Halimbawa, nag-aano ka ng bahay mo or sa may pinabungkal ka, pwede ka magtapon dyan. Yan. Tingnan naman natin dito yung nakalagay dito sa harap. Kung ano ba. So yan, no garbage. Nakita nyo? May camera. So, yan, nakita nyan. Ayan, nakita nyo yan. Dito yan sa lugar lang namin. Ayun. Hindi pwede yung mga yun, oh. Nakita nyo yung not accepted. Yung may mga ekes. Itong may mga check na ito, yan, pwede yan. Diba? Hindi na pala pwede ngayon yan, no? Nakita nyo. Hindi na pala pwede. Siguro yung mga nagtapo ng mga yun, town na yan. Hindi na siguro yung mga tao. Yan, no? Nakita nyo. Bricks, concrete, yan. Gravel, rock. Yan. Hindi na pala accepted yan. Yung mga yan. Ito na lang yung ina-accept nila ngayon. So, ayan. Dito po sa Canada, mama ay napaka-disiplinado talaga ng mga tao. Lalong-lalo na sa basura. Talagang nakasegregate po talaga ang mga basura dito. Sa isang bahay, dito sa amin dito, 3 basurahan ang nilalagyan ng mga basura. Recycle, yung mga nabubulok, di nabubulok. At yung mga dahon-dahon, may iba pa rin yung lagayan nun. Bale, ang kulay noon ay black, green, at saka blue. Yan po yung kulay ng aming mga basurahan sa bawat bahay dito sa aming lugar. Sobrang disiplinado po ng mga tao dito sa Canada pagdating sa mga garbages. So ayan, tapos na po tayo mga kamama, pauwi na tayo. Yun lang po ang vlog natin. Thank you for watching kay Kamama Pao Vlogs. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!